Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 4, Pentecost. Ang kabanatang ito ay batay sa mga gawa Kapitulo 2 versikulo 1 hanggang 39. Habang ang mga disipulo ay bumalik mula sa Olivet patungong Jerusalem, ang mga tao ay tumingin sa kanila, umaasang makikita sa kanilang mga mukha ang mga ekspresyon ng kalungkutan, pagkalito, at pagkatalo, ngunit nakita nila doon ang kagalakan at tagumpay. Ang mga alagad ay hindi na nagdalamhati dahil sa bigong pag-asa. Nakita nila ang muling nabuhay na tagapagligtas, at ang mga salita ng kanyang pamamaalam na pangako ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanilang mga tainga. Bilang pagsunod sa utos ni Kristo, naghintay sila sa Jerusalem para sa pangako ng Ama, ang pagbubuhos ng Espiritu. Hindi sila naghintay sa Kat-Amaran. Sinasabi ng record na sila ay patuloy na nasa templo, na nagpupuri sa Diyos. Lucas Kapitulo 24 versikulo 53. Nagpulong din sila upang iharap ang kanilang mga kahilingan sa Ama sa pangalan ni Jesus. Alam nila na mayroon silang kinatawan sa langit, isang tagapagtanggol sa trono ng Diyos. Sa mataimtim na sindek ay yumukod sila sa panalangin, na inuulit ang katiyakan, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon ay wala pa kayong hiningi sa aking pangalan, humingi kayo, at kayo ay tatanggap, upang ang inyong kagalakan ay malubos. Juan Kapitulo 16 versikulo 23-24. Sa lalong mataas at mas mataas pa ay iniunat nila ang kamay ng pananampalataya, na may makapangyarihang argumento, si Kristo ang namatay, oo, ang muling nabuhay, na nasa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin. Roma Kapitulo 8 versikulo 34. Habang hinihintay ng mga alagad ang katuparan ng pangako, nagpakumbaba sila sa kanilang mga puso sa tunay na pagsisisi at ipinagtapat ang kanilang kawalan ng pananampalataya. Habang inaalala nila ang mga salita na sinabi ni Kristo sa kanila bago ang kanyang kamatayan ay higit nilang naunawaan ang kahulugan nito. Ang mga katotohanang nawala sa kanilang alaala ay muling ipinadala sa kanilang isipan, at ang mga ito ay inulit nila sa isa't isa. Sinisiraan nila ang kanilang sarili dahil sa kanilang maling pagkaunawa sa tagapagligtas. Tulad ng isang prosesyon, dumaan sa harap nila ang mga eksenang tagpo ng kanyang kamangha-manghang buhay. Sa kanilang pagninilay-nilay sa kanyang dalisay, banal na buhay, nadama nila na walang pagpapagal na magiging napakahirap, walang sakripisyong labis, kung maaari lamang silang magpatutuo sa kanilang buhay sa kagandahan ng karakter ni Kristo. Nako, kung maaari lamang nilang mabuhay ang nakalipas na 3 taon, naisip nila, ibang-iba ang kanilang gagawin. Kung makikita lang nilang muli ang guro, gaano sila karubdab na magsisikap na ipakita sa kanya kung gaano nila kalalim ang pagmamahal nila sa kanya, at kung gaano sila katapat na nagdalamhati sa pagdadalamhati sa kanya sa isang salita o isang gawa ng kawalan ng pananampalataya. Ngunit naaliw sila sa pag-iisip na sila ay pinatawad na. At ipinasya nila na, hanggat maaari, ay ubusin nila ang kanilang kawalan ng pananampalataya sa pamamagitan ng matapang na pagtatapat sa kanya sa harap ng mundo. Ang mga alagad ay nanalangin ng may matinding time para sa isang karapat-dapat na makatagpo ng mga tao at sa kanilang pang-araw-araw na pakikipagtalik upang magsalita ng mga salita na aakay sa mga makasalanan kay Kristo. Inalis ang lahat ng pagkakaiba, ang lahat ng pagnanais para sa kataas-taasang kapangyarihan, sila ay naging malapit ng magkasama sa Kristiyanong pagsasama. Lalong lumalapit sila sa Diyos, at habang ginagawa nila ito ay napagtanto nila kung ano ang naging pribilehiyo nila na pinahintulutang makisama ng napakalapit kay Kristo. Pinuno ng kalungkutan ang kanilang mga puso habang iniisip nila kung gaano karaming beses siyang pinalungkot dahil sa kanilang kabagalan sa pag-unawa, sa kanilang pagkabigo na maunawaan ang mga aral na, para sa kanilang ikabubuti, sinisikap niyang ituro sa kanila. Ang mga araw na ito ng paghahanda ay mga araw ng malalim na paghahanap ng puso. Nadama ng mga disipulo ang kanilang espiritual na pangangailangan at dumaing sa Panginoon para sa banal na pahid na angkop sa kanila para sa gawain ng pagliligtas ng kaluluwa. Hindi sila humingi ng basbas para sa kanilang sarili lamang. Sila ay binibigatan ng pasanin ng kaligtasan ng mga kaluluwa. Napagtanto nila na ang ebanghelyo ay dadalhin sa mundo, at inangkin nila ang kapangyarihang ipinangako ni Kristo. Sa panahon ng patriarchal ang impluwensya ng banal na espiritu ay madalas na nahayag sa isang markadong paraan, ngunit hindi kailanman sa kabuuan nito.
Ngayon, bilang pagsunod sa salita ng tagapagligtas, ang mga alagad ay nag-alay ng kanilang mga pagsusumamo para sa kaloob na ito, at sa langit ay idinagdag ni Kristo ang kanyang pamamagitan. Inangkin niya ang kaloob ng Espiritu, upang ibuhos niya ito sa kanyang mga tao. At nang ganap na dumating ang araw ng Pentecost, silang lahat ay nangagkakaisa sa isang lugar. At biglang dumating ang isang tunog mula sa langit na gaya ng humahagibis na malakas na hangin, at pinuno nito ang buong bahay na kanilang kinauupuan. Dumating ang Espiritu sa naghihintay, nagdarasal na mga disipulo na may kapuspyusan na umabot sa bawat puso. Ang Infinite One ay nagpahayag ng kanyang sarili sa kapangyarihan sa kanyang simbahan. Para bang sa loob ng mahabang panahon ang impluensyang ito ay pinigilan, at ngayon ay nagalak ang langit sa kakayahang ibuhos sa simbahan ang kayamanan ng biyaya ng Espiritu. At sa ilalim ng impluensya ng Espiritu, ang mga salita ng pagsisisi at pagtatapat ay hinaluan ng mga awit ng papuri para sa mga kasalanang pinatawad. Ang mga salita ng pasasalamat at ng propesya ay narinig. Buong langit ay yumuko upang pagmasdan at sambahin ang karunungan ng walang kapantay, hindi maintindihan na pag-ibig. Dahil sa pagkamangha, ang mga apostol ay bumulalas, narito ang pag-ibig. Hinawakan nila ang ibinigay na regalo. At ano ang sumunod? Ang tibak ng Espiritu, na bagong talam ng kapangyarihan at naliligo sa mga kidlat ng langit, ay humadlang sa kawalan ng pananampalataya. Libo-libo ang napagbagong loob sa isang araw. Nararapat sa inyo na ako ay umalis, ang sabi ni Kristo sa kanyang mga disipulo, sapagkat kung hindi ako aalis, ang mga aliw ay hindi darating sa inyo, ngunit kung ako ay umalis, siya ay aking susuguin sa inyo. Pagdating niya, ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng tungkol sa kanyang sarili, ngunit ang anumang kanyang marinig, iyon ang kanyang sasalitain, at kanyang ipapakita sa inyo ang mga bagay na darating. Juan Kapitulo 16 versikulo 7-13. Ang pag-akyat ni Kristo sa langit ay ang hudyat na ang kanyang mga tagasunod ay tatanggap ng ipinangakong pagpapala. Para dito kailangan nilang maghintay bago sila pumasok sa kanilang gawain. Nang dumaan si Kristo sa loob ng makalangit na mga pintuan, siya ay iniluklok sa gitna ng pagsamba ng mga anghel. Sa sandaling matapos ang seremonyang ito, ang banal na Espiritu ay bumaba sa mga disipulo sa masaganang agos, at si Kristo ay talagang niluwalhati, maging ng kaluwalhatian na mayroon siya sa Ama mula sa lahat ng walang hanggan. Ang pagbuhos ng Pentecostal ay ang komunikasyon ng langit na ang pagpapasinaya ng manunubos ay natupad. Ayon sa kanyang pangako ay ipinadala niya ang banal na Espiritu mula sa langit sa kanyang mga tagasunod bilang tanda na siya, bilang saserdote at hari, ay tumanggap ng lahat ng awtoridad sa langit at sa lupa, at siya ang pinahiran sa kanyang mga tao. At may napakita sa kanila na mga dila na parang apoy, at ito'y damapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo, at nagsimulang magsalita ng iba't ibang mga wika, ayon sa ibinigay ng Espiritu na kanilang salitain. Ang banal na Espiritu, na nag-aanyong-anyong ng mga dila ng apoy, ay napahinga sa mga nagtitipon. Ito ay isang sagisag ng kaloob noon na ipinagkaloob sa mga alagad, na nagbigay daan sa kanila na magsalita ng matatas na wika na hindi pa nila nakikilala noon pa man. Ang paglitaw ng apoy ay nagpapahiwatig ng maalab na sigasig na gagawin ng mga apostol at ang kapangyarihang dadalo sa kanilang gawain. May mga naninirahan sa Jerusalem na mga Hudyo, mga taong madasalin, mula sa bawat bansa sa silong ng langit. Sa panahon ng pagpapakalat ang mga Hudyo ay nakakalat sa halos lahat ng bahagi ng tinatahanang mundo, at sa kanilang pagkatapon ay natutong magsalita ng iba't ibang wika. Marami sa mga Judeong ito ang nasa Jerusalem sa okasyong ito, na dumadalaw sa relihiyosong mga kapistahan na nagaganap noon. Ang bawat kilalang wika ay kinakatawan ng mga nagtitipon. Ang pagkakaiba-iba ng mga wika ay magiging isang malaking hadlang sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, kaya't ang Diyos sa isang makahimalang paraan ay naglaan ng kakulangan ng mga apostol. Ginawa ng banal na Espiritu para sa kanila ang hindi nila magagawa para sa kanilang sarili sa buong buhay nila. Maaari na nilang ipahayag ang mga katotohanan ng Ebanghelyo sa ibang bansa, nagsasalita ng may katumpakan ng mga wika ng mga taong pinaghirapan nila. Ang mahimalang Reg Along ito ay isang matibay na katibayan sa mundo na ang kanilang atas ay may taglay na panatak ng langit. Mula sa panahong ito ang wika ng mga alagad ay dalisay, simple, at tumpak,
nagsasalita man sila sa kanilang sariling wika o sa isang wikang banyaga. Ngayon, nang ito ay maingay sa ibang bansa, ang karamihan ay nagsama-sama, at nataranta, sapagkat ang bawat tao'y narinig silang nagsasalita sa kanyang sariling wika. At silang lahat ay nanggalalas at nangagtaka, na nangagsasabi sa isa't isa, narito, hindi ba mga Galilean ang lahat ng nagsasalitang ito? At paanong naririnig natin ang bawat tao sa ating sariling wika, kung saan tayo ipinanganak? Ang mga pari at mga pinuno ay labis na nagalit sa kamangha-manghang pagpapakitang ito, ngunit hindi sila nang ahas na magbigay daan sa kanilang masamang hangarin, dahil sa takot na ilantad ang kanilang sarili sa karahasan ng mga tao. Pinatay nila ang Nazareno, ngunit narito ang kanyang mga tagapaglingkod, mga lalaking hindi nakapag-aral ng Galilea, na nagsasabi sa lahat ng mga wikang sinasalita noon, ang kwento ng kanyang buhay at ministeryo. Ang mga pari, na desidido na sagutin ang mahimalang kapangyarihan ng mga disipulo sa natural na paraan, ay nagpahayag na sila ay mga lasing dahil sa malaking bahagi ng bagong alak na inihanda para sa piging. Ang ilan sa mga pinakamangmang ng mga tao na naruroon ay kinuha ang mungkahing ito bilang katotohanan, ngunit ang higit na matalino ay alam na ito ay hindi totoo. At ang mga nakakaunawa sa iba't ibang wika ay nagpatutuo sa katumpakan ng paggamit ng mga wikang ito ng mga disipulo. Bilang sagot sa akusasyon ng mga pari, ipinakita ni Pedro na ang pagtatanghal na ito ay tuwirang katuparan ng hula ni Joel, kung saan inihula niya na ang gayong kapangyarihan ay darating sa mga tao upang ibagay sila sa isang espesyal na gawain. Kayong mga lalaking taga-Judea, at kayong lahat na naninirahan sa Jerusalem, ang sabi niya, ito ay malaman ninyo, at dinggin ninyo ang aking mga salita, sapagkat ang mga ito ay hindi mga lasing, gaya ng inyong inaakala, palibhas ay 3 oras na lamang ng araw. Ngunit ito ang sinalita ng propetang si Joel, at ito ay mangyayari sa mga huling araw. Sabi ng Diyos, aking ibubuhos ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula, at ang inyong mga binata ay manghuhula, makakakita ng mga pangitain, at ang inyong mga matanda ay mananaginip ng mga panaginip, at sa aking mga lingkod at sa aking mga alilang babae ay ibubuhos ko sa mga araw na yaon ang aking espiritu, at sila ay manghuhula. Nang may kailanawan at kapangyarihan ay nagpatutuo si Pedro tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, kayong mga tao ng Israel, dinggin ninyo ang mga salitang ito, si Jesus na taga Nazareth, isang lalaking sinang-ayunan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga himala at mga kababalaghan at mga tanda, na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya ng nalalaman ninyo sa inyong sarili, siya, inyong kinuha, at sa pamamagitan ng masasamang kamay ay ipinako sa krus at pinatay, na siya'y muling binuhay ng Diyos, na kinalegan ang mga paakit ng kamatayan, sapagkat hindi mangyayari na siya ay mapigil nito. Hindi tinukoy ni Pedro ang mga turo ni Kristo upang patunayan ang kanyang posisyon, dahil alam niya na ang pagtatangi ng kanyang mga tagapakinig ay napakalaki na ang kanyang mga salita sa paksang ito ay walang epekto. Sa halip, sinabi niya sa kanila ang tungkol kay David, na itinuring ng mga Hudyo bilang isa sa mga patriarka ng kanilang bansa. Si David ay nagsasalita tungkol sa kanya, ang sabi niya, aking nakita ang Panginoon na lagi sa harap ng aking mukha, sapagkat siya ay nasa aking kanan, upang hindi ako makilos, kaya't ang aking puso ay nagalak, at ang aking dila ay natuwa, bukod dito'y ang aking laman ay mamamahinga sa pag-asa, sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa impyerno, ni hindi mo papabayaang ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Mga lalaki at mga kapatid, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David, na siya ay patay na at inilibing, at ang kanyang libingan ay nasa atin hanggang sa araw na ito. Siya ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ni Kristo, na ang kanyang kaluluwa ay hindi iniwan sa impyerno, ni ang kanyang laman ay nakakita ng kabulukan. Itong si Jesus ay ibinanggan ng Diyos, na tungkol dito ay saksi kaming lahat. Ang eksena ay puno ng interes. Masdan ng mga taong dumarating mula sa lahat ng direksyon upang marinig ang mga disipulo na nagpapatutuo sa katotohanan tulad ng kay Jesus. Pumapasok sila, nagsisiksikan sa templo. Ang mga pari at mga pinuno ay naroon, ang maitim na pagsimangot ng kasamaan ay nasa kanilang mga mukha pa rin, ang kanilang mga puso ay puno pa rin ng nananatiling puot laban kay Kristo, ang kanilang mga kamay ay hindi malinis sa dugong ibinuhos ng ipako nila sa krus ang manunubos ng mundo.
Naisip nilang matagpuan ang mga apostol na natakot sa ilalim ng malakas na kamay ng pang-aapi at pagpatay, ngunit nakita nila na sila ay nakataas sa lahat ng takot at puspos ng espiritu, na ipinapahayag ng may kapangyarihan ang pagka-Diyos ni Jesus ng Nazareth. Naririnig nila ang kanilang pagpapahayag ng buong tapang na ang isa na kamakailan lamang ay pinahiya, tinutuya, sinaktan ng malupit na mga kamay, at ipinako sa krus, ay ang prinsipe ng buhay, na ngayon ay itinaas sa kanang kamay ng Diyos. Ang ilan sa mga nakinig sa mga apostol ay aktibong nakibahagi sa paghatol at kamatayan ni Kristo. Ang kanilang mga tinig ay nahalos sa mga nagkakagulo sa pagtawag para sa kanyang pagpapako sa krus. Nang si Jesus at si Barrabas ay tumayo sa harapan nila sa bulwagan ng paghuhukom at tinanong ni Pilato, "Sino ang ibig ninyong palayain ko sa inyo?" Sila ay sumigaw, "Hindi ang taong ito, kundi si Barrabas." Mateo Kapitulo 27 versikulo 17, Juan Kapitulo 18 versikulo 40. Nang ibigay ni Pilato si Kristo sa kanila, na sinasabi, "Kunin ninyo siya, at ipako sa krus, sapagkat wala akong nasumpungang kasalanan sa kanya, ako ay inosente sa dugo nitong makatarungang taong ito," ang sabi nila, ang kanyang dugo ay mapasa amin, at sa aming mga anak. Juan Kapitulo 19 versikulo 6, Mateo Kapitulo 27 versikulo 24-25. Ngayon narinig nila ang mga disipulo na nagpapahayag na ang anak ng Diyos ang ipinako sa krus. Nang inig ang mga pari at pinuno, ang pananalig at paghihirap ay inagaw sa mga tao. Sila ay sinaktan ng kanilang puso, at sinabi kay Pedro at sa iba pang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang aming gagawin?" Kabilang sa mga nakinig sa mga alagad ay mga debotong Hudyo, na tapat sa kanilang paniniwala. Ang kapangyarihang kasama ng mga salita ng tagapagsalita ay nakakumbinsi sa kanila na si Jesus nga ang Mesiyas. At sinabi sa kanila ni Pedro, "Magsisi, at magbabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at inyong tatanggapin ang kaloob na Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay sa inyo, at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, maging ilan man ang tatawagan ng Panginoon nating Diyos." Iginiit ni Pedro sa tahanan ng mga nahatulang tao ang katotohanan na kanilang tinanggihan si Kristo dahil sila ay nalinlang ng mga pari at mga pinuno, at kung patuloy silang titingin sa mga lalaking ito para sa payo, at hintayin nilang kilalanin si Kristo bago sila maglakas loob na gawin iyon, hindi nila siya kailanman tatanggapin. Ang makapangyarihang mga taong ito, kahit na gumagawa ng isang propesyon ng kabanalan, ay ambisyoso para sa makalupang kayamanan at kaluwalhatian. Hindi sila handang lumapit kay Kristo para tumanggap ng liwanag. Sa ilalim ng impluwensya ng makalangit na liwanag na ito, ang mga banal na kasulatan na ipinaliwanag ni Kristo sa mga alagad ay namumukod tangi sa kanilang harapan na may ningning ng sakdal na katotohanan. Ang tabing na humadlang sa kanila na makita hanggang sa wakas yaong inalis, ay naalis na, at kanilang naunawaan ng may ganap na kailanawan ang layunin ng misyon ni Kristo at ang kalikasan ng kanyang kaharian. Maaari silang magsalita ng may kapangyarihan ng tagapagligtas, at habang inilalahad nila sa kanilang mga tagapakinig ang plano ng kaligtasan, marami ang napaniwala at nakumbinsi. Ang mga tradisyon at pamahiin na itinanim ng mga pari ay inalis sa kanilang isipan, at tinanggap ang mga turo ng tagapagligtas. Nang magkagayoy ang mga nagsitanggap na may golek sa kanyang salita ay nanggabautismuhan, at nang araw ding yaon ay nadagdag sa kanila ang may 3,000 kaluluwa. Inakala ng mga pinunong Hudyo na ang gawain ni Kristo ay magtatapos sa kanyang kamatayan, ngunit, sa halip na ito, nasaksihan nila ang mga kamangha-manghang tagpo ng araw ng Pentecost. Narinig nila ang mga disipulo na pinagkalooban ng kapangyarihan at lakas na hanggang ngayon ay hindi pa nalalaman, na ipinangangaral si Kristo. Ang kanilang mga salita ay pinatunayan ng mga tanda at kababalaghan. Sa Jerusalem, ang kuta ng Hudaismo, libu-libo ang hayagang nagpahayag ng kanilang pananampalataya kay Jesus ng Nazareth bilang ang Mesiyas. Ang mga alagad ay namangha at labis na natuwa sa kadakilaan ng ani ng mga kaluluwa. Hindi nila itinuring ang kahangahangang pagtitipon na ito bilang resulta ng kanilang sariling pagsisikap, na pagtanto nila na sila ay pumapasok sa mga gawain ng ibang tao. Mula pa sa pagkahulog ni Adan, ipinagkatiwala ni Kristo sa mga piling lingkod ang binhi ng kanyang salita, na ihasat sa mga puso ng tao. Sa kanyang buhay sa lupang ito ay naghasik siya ng binhi ng katotohanan at dinilig ito ng kanyang dugo.
Ang mga pagbabagong loob na naganap sa araw ng Pentecost ay ang resulta ng paghahasik na ito, ang pag-aani ng gawain ni Kristo, na naghahayag ng kapangyarihan ng kanyang pagtuturo. Ang mga argumento ng mga apostol lamang, bagaman malinaw at nakakumbinsi, ay hindi mag-aalis ng pagtatangi na nakatiis sa napakaraming ebidensya. Ngunit ipinadala ng banal na espiritu ang mga argumento sa mga puso na may banal na kapangyarihan. Ang mga salita ng mga apostol ay parang matalas na palaso ng makapangyarihan, na hinahatulan ng mga tao sa kanilang kakilakilabot na kasalanan sa pagtanggi at pagpapako sa Panginoon ng kaluwalhatian. Sa ilalim ng pagsasanay ni Kristo ang mga alagad ay naakay upang madama ang kanilang pangangailangan ng Espiritu. Sa ilalim ng pagtuturo ng Espiritu ay natanggap nila ang huling kwalipikasyon, at nagtungo sa kanilang gawain sa buhay. Hindi na sila mangmang at walang kultura. Hindi na sila isang koleksyon ng mga independenteng unit o hindi pagkakatugma, magkasalungat na elemento. Wala na ang kanilang pag-asa sa makamundong kadakilaan. Sila ay, nagkaisa, isang puso at isang kaluluwa. Gawa Kapitulo 2 versikulo 46, 32 minuto pasado alas 4. Pinuno ni Kristo ang kanilang mga iniisip, ang pagsulong ng kanyang kaharian ang kanilang layunin. Sa isip at pagkatao sila ay naging katulad ng kanilang guro, at ang mga tao ay, nakilala sila, na sila ay nakasama ni Jesus. Gawa Kapitulo 4 versikulo 13. Dinala sa kanila ng Pentecost ang makalangit na liwanag. Ang mga katotohanang hindi nila maintindihan habang kasama nila si Kristo ay nabuksan na ngayon. Taglay ang pananampalataya at katiyakan na hindi pa nila nalalaman, tinanggap nila ang mga turo ng sagradong salita. Hindi na ito isang bagay ng pananampalataya sa kanila na si Kristo ay ang anak ng Diyos. Alam nila na, bagamat nakadamit ng sangkatauhan, siya nga ang Mesiyas, at sinabi nila ang kanilang karanasan sa mundo nang may pagtitiwala na dala nito ang pananalig na ang Diyos ay kasama nila. Masasabi nila ang pangalan ni Jesus ng may katiyakan, dahil hindi ba siya ang kanilang kaibigan at nakatatandang kapatid. Dinala sa malapit na pakikipag-isa kay Kristo, naupo silang kasama niya sa mga makalangit na lugar. Sa anong maalab na pananalita nila binihisan ang kanilang mga ideya habang sila ay nagpatutuo para sa Kanya. Ang kanilang mga puso ay napuno ng kagandahang loob na puno, napakalalim, napakalayo, na nagudyok sa kanila na pumunta sa mga dulo ng mundo, na nagpapatutuo sa kapangyarihan ni Kristo. Napuno sila ng matinding pananabik na isulong ang gawain na Kanyang sinimulan. Napagtanto nila ang laki ng kanilang pagkakautang sa langit at ang responsibilidad ng kanilang gawain. Pinalakas ng endowment ng banal na espiritu, humayo silang puno ng kasigasigan upang palawigan ang mga tagumpay sa krus. Binuhay sila ng espiritu at nagsalita sa kanila. Ang kapayapaan ni Kristo ay sumilay sa kanilang mga mukha. Inialay nila ang kanilang buhay sa Kanya para sa paglilingkod, at ang mismong mga katangian nila ay nagbigay ng katibayan sa pagsuko sa kanilang ginawa. Dito nagtatapos ang Kabanata 4. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.